Hi! Welcome to my YouTube channel. As you can see, nandito tayo sa set. So ngayon, dito tayo, a day in the life of an actor. My life. Okay, sasama ko kayo kung ano yung kaganapan ko sa buhay as an actor. Ngayon, nandito tayo sa set ng Mommy Dearest. Coming soon ito sa GMA. So pakita natin ang set. Tinatakpan ng kotse. Pero ayan. Ayan ang mga ibang staff. So ano ba ang nagaganap? Ano ba ang ginagawa ng isang aktor kapag siya ay nagtitaping? Kaya ito, sasamahan niyo ako, i-explain ko sa inyo ang aking life as an actor sa set. Ang unang-una niyang hinahanap ay ang standby area. Okay? Ito ang standby area. Charot. Yan ang banyo namin. Hindi yan ang standby area. Charot lang. Yan ang may portalet kami. Di ba? Tapos, etong mga tent, ang mga standby area. Siyempre, pag pumunta ka sa standby area, hahanapin mo yung pangalan mo. Like ako, we're here in the set of Mommy Dearest. Ang pangalan ko dito is Wiro. Okay? W-I-R-O, Wiro. So, hanapin natin kung saan yung tent ko, yung standby area ko. Tapos, makikita natin kung sino yung mga kasama ko sa loob ng tent. Halika. So, you can see here, dyan ang production. Tapos, dito. Yan. Wala. Nakalagay. Ito. Ano dyan, no? Merong Zane, Danilo, Wiro. That's me. And Bukoy. So halika, pasok tayo sa loob. Ito yung standby area namin. Halika. So, come inside. Andi dito ang aking mga kasama. Si Prince. Hello. Say hi sa aking YouTube channel. What's up? Yun! Hey vlog, what's up? And then there's Nico, Antonio. Gusto mo yan? Antonio? Yes, Antonio. Yes. Yan. Siyempre, andito tayo kay sa aking babe, Charot. Si Dion Ignacio. Hello, YouTube. Yes. So, siyempre, pwede magtanong sa inyo. Sure. Ano ang pinaka-most funniest o yung pinaka-nakakatawang nangyari sa inyo sa showbiz? Okay. Siguro, I'll start. Nung 19, yung 2004. I know, right? 1990. Hindi, 2004. Yung 2004, ginawa namin yung remake ng Ani Batong Bakal. Alam niyo yun? Ani Batong Bakal, it's Nora Honor original film, classic. Tapos ni-remake yon ni Direk Louie Ignacio. Okay, Direk Louie Ignacio for Viva Films. Ang nag-portray ng Ani Batong Bakal ay si Jolina Magdangal. So anyway, dun sa scene, meron kaming may eksena doon na pumunta kami ng isang costume party. Isang costume party. Tapos, ang costume ko, ako si Darna. Nag-Darna ako doon. As in talagang balingkinitan ako noon eh. So talagang Darna. So syempre diba si Darna, diba merong nakabara si Darna, tapos diba ang ganda ng panty ni Darna, so ang sexy ko noon. So yung action, lakad-lakad. Syempre si Darna parating nakaganon, diba? Diba nag-gaya si Darna? So, ang dialogue ko noon, Ani, ano ba itong pinuntahan natin? So, siya, 5, 4, 3, 2, action. Ganyan ako. Pag ganun ko, Ani, pak! Napatid yung bra ko. Napatid yung bra ko. Tak! Tumalsik, sa likod ng tala. Tumalsik yung bra ko doon. Siyempre, napagano ako. Tawanan lahat. Tawanan si Direk, si Jolina. Yun sa akin ay isa sa mga most funniest. Diba? Unahin natin si Nico Antonio. Most funniest na nangyari sa showbiz. Ang dami, pero if I can choose one, that would be when we shot ang dalawang Mrs. Reyes sa Taiwan. It was during the Gay Pride Parade. Ay, ang saya naman. Tapos, edi nasa Gay Pride Parade kami. Tapos, akala nung mga kasali doon, bakla rin kami nila JC, tsaka si Joros, kasi naka-costume kami. Naka-costume kayo, Ako naka-topless ako, so, parang macho dancer rin dating. Si JC din, ganun. Si Joros, kasi ang character niya doon, trans, na wanting to be a girl na.
So nakababae siya, posturang babae. Tapos yung mga ano doon, yung mga participants, tinatanong ako, is that real yung abs ko daw? Can I touch it? Yung one doon sa akin. Tinawagan ka! Oh, yeah. Tapos, sa kay JC naman, hindi ko experience, pero kay JC, hinampas siya sa puwet na gano'n. So, yun. Funniest. Sa ano yan? Anong place ulit? Sa Taipei. Sa Taipei. Taipei, Nuka. Mapunta naman tayo kay Prince Carlos. Ito ang upcoming heart trap. Ay, grabe. Tsaka ito nakasama ko to sa TikTok di ba? Ang galing. TikTokeris to Prince, ano yung pinaka-most funniest? Like, di ba syempre ikaw nagsa-Sunday, all out Sunday ka, baka meron doon, di ba? I'm sure maraming blooper na nagaganap doon. Sakto. Kasi AOS din Actually, recently na lang nangyari. What happened? Kasi may segment na kailangan namin maglaro. Alam mo, sipa. Sipa, yung ganon. Pak. As a competitive person, Yeah. gusto ko talaga manalo. So ang goal is, kailangan maka 3 consecutive Nasipa. na sipa. Okay. Nakakadalawa na ako. So yung after nung pangalawa, lumayo yung bola ba tawag doon? Oh, yung Sisipahin. tingga na may tingga. Oo. Lumayo. Hinabol ko. Paghabol ko, hindi ko na malaya. Nasa edge na pala ako ng stage. Nahulog ka? Kasi muntik na ako mahulog. Pagka lean ko, nahawakan ko yung LED. Muntik na bumaksak yung LED. Oh my God. Ang lahat. Oo. Natawa silang lahat. Tumakbo silang lahat. Siyempre, di ba yung LED nakaganon ka Oo, and tumayo. everything, di ba? Nang dahil sa sipa. Dahil gusto kong manalo ng game. Kailan to nangyari? Ito lang? Actually, last weekend. Last weekend lang. Grabe Ang na gwapo lang. ni Prince, di ba? Nako, mag-ingat kayo, ayan na siya. Mabait po. Pero mabait, Mabait. sobrang bait. Papunta tayo dito kay Babe, Sharon. Ayan na. Ano, Dion, syempre ikaw medyo may katagalan ka na. Di ba? Hindi. Gusto mo yung may katagalan ka na. Parang ako hindi matagal Tsaka ako nga yung pinaka-ano na dito no? Lolo na no? So ano yung pinaka-most mga nakakatawa sa Starstruck, di ba? Dati, I'm Oo, sure meron dyan. Kasi doon sa Starstruck, meron parang commercial challenge na nakain kami ng rice, peanut brittle, na merong ketchup. Oh Yun, my so God! ano So yung parang lasa extra, nun? parang extra challenge. Oo, parang ganun Yun yung parang memorable din sa akin. Tapos kailangan pag tinikman mo yung kinain mo, kailangan masarap. Talaga ka na. Pero yung totoo, nakakasuka din yung lasa nun. Para sa akin yun yung parang memorable siya. Ulitin mo nga Natawa ako. yung ganun mo. Kasi Alin? napagaya ako sa kanya. Yung pagkain. Pagkain. Parang lasang-lasa ko rin Pero nakakasuka. Tapos yun, sinuka ko, cut! Tapos sinuka ko, ay. Pero kasi syempre, alam mo na, it's Starstruck. Starstruck challenge. You have to do the challenge, di ba? So anyway, so thank you. Ayan. Anyway, so ayun, mamaya papakita ko sa inyo yung mga ibang mga BTS dito na nangyayari sa set. So ganito kami, ganito. Dito kami etong standby area, dito kami nagbabasa ng script, dito kami nagme-memorize, at saka dito rin kami nakakapag-chikahan kapag may oras. So, let's see later. Ayan, mini-makeupan ako ni Mother. So, getting ready na ako for my scene. So, ganun ang una. Standby area, tapos kailangan magpa-makeup na, di ba, Mother? Correct. Tapos noon, ayan, tingnan nyo yung transformation ko from this, tapos mamaya makikita nyo. May pagbabago kaya. lang nila. Hintay, wait. And then, eto na, ang finished product ni Mother. Parang I woke up like this, Charon. Okay. Okay. I'm ready for my close-up. Yeah. Okay. Super close. Thank you, Mother. You're welcome. Okay, ready na ako sa magbabasa na ako ng script. Bihis na ako. Tapos kung mag-makeup, kailangan bihis na. So wala naman akong pakialam sa inyo. Kahit manood kayo, no, ng aking pagbibihis. Wala naman akong tinatago. Di ba? So nagbibihis ako, syempre getting ready for my sequence.
Yan. So kasi syempre abot ng wardrobe kung ano yung isusuot. Di ba, Prince? Yes. Sagot! Tama! Oh, tama. Ako si Prince kaano ko yan eh. Ka-tiktoker ko. So, ayan. Mag-umpis na ako. Ayan, nag-uubad ako sa harapan nyo, ladies and gentlemen. So, ayan, oh, ayan. Ayan, sumasayaw ako, ladies and gentlemen, oh. On the floor, sabi. Mamaya, tingnan nyo kung yung set. Hindi ko mapapakita yung mga behind the scenes kasi syempre hindi pa kami papalabas. Diba? So, ano kami, coming soon pa itong Mami Dearest. So, ang mapapakita ko lang sa inyo is yung sa set, pero yung mga eksena, medyo hindi ko muna mapapakita. Okay, so, ito na, ready na ako, kaya mamaya magbabasa ako ng script. Tingnan nyo kung paano. So, ito yung script. Yan, ito nyo. So, babasa ako. 7:17. So, it's here. So, feel. Let's feel the character of Wiro. Diba? Mas meron tayong ganyan, no? Sarap mag-memorize, diba? Memorize lang tayo para Memorize. Memorize na daw para sumaming. Pero iibahin natin yung eksena mamaya, diba? Ikaw yung, sige. Ganon. Gugulatin natin sila. Iibay, kasi magkakaroon tayo ng twist. Meron kaming twist. Sabihin mo na. Meron pala kami lihim na pagsinta. Yung pinatago namin. Ako, sinabi na natin. Nako, oo. Kayo lang nakakaalam nito, ha. Sila lang ang nakakaalam. Secret natin yan. Meron kaming something. Nako, kaya naku, wag nyo nga anuhin, di ba? Pero sa tunay na buhay, meron talaga, no? Parang hindi ko alam sasagot ko. Meron Hindi. pala. Si Dion, alam mo, first time tayo magtrabaho, Oo. right? Pero sobrang enjoy ako every time na magkasama kami. Kasi ano lang kami dalawa eh, very swak. Very swak kami dalawa. Very relaxed. And he's very nice and very fun to work with. Tsaka alam mong professional. Kami. So, ito na ako. Basa-basa. Ako din, sa cellphone. Okay. Sa basa. Basa-basa. So, andito tayo ngayon sa set. Ayun o. Doon. Hindi ko mapapakita hanggang dito lang kasi syempre hindi pa kami pinapalabas. But, eto, ready na ako. So, a-RT muna ako. Okay? Ayun. And I'll see you later. So, yan, ito ako sa, itong set. Medyo kailangan abangan nyo to dahil yung eksena eh. Takas. Pero, kaya kabang-abang to. Okay? So, ito yung set. Tinur ko lang kayo para makita nyo. Ayan. So, it's a wrap. Abangan nyo yung Mami Dearest soon sa GMA. Tapos, yun, siguro yung takeaway ko for today's video, nakita nyo naman kapag aspiring actor kayo, actor yung yung ibig kong sabihin, actor. Kung aspiring actor kayo, kailangan i-practice ang pagiging professional, of course, discipline, tsaka dapat ready. Ready kayo, kumaga alert, focus, para kapag tinawag na kayo sa set, nakahugot na kayo, ready na kayo. So sana na-enjoy nyo yung today's video, lalo na sa mga aspiring actors. Kung gusto nyo maging actor, hindi siya ganun kadali. Pero itong video na to parang andali lang, di ba? Parang saya. Pero kapag nandito na kayo, talagang it requires so much focus and dedication. No? So please follow
my YouTube channel, subscribe kayo, follow nyo yung social media, and i-share nyo to. So sana nagustuhan nyo tong A Day in a Life of yung mga episodes. Marami ako mga ginawa, so tingnan nyo na lang sa mga iba kong vlogs para makita nyo yung mga iba kong pinagagagawa. Okay, ayan na. Pack up! God bless everybody.